Sapat ba ang pagmamahal para panindigan ng lahat? Kilalanin si Amara, isang babaeng handang ibigin ang kanyang asawang si Adrian kahit hindi siyang tunay na mahal nito. Sa isang mundo ng pag-ibig na mapanlinlang, pumasok si Amara sa isang kasunduang kasal sa pag-asang mapapalambot ng kanyang wagas na pag-ibig ang manhid na puso ng asawa. Ngunit ang pangarap na isang masayang pamilya, mabilis na palitan ng isang malungkot at madilim na katatagan. Lantaran ng pambababae ni Adrian at kasabay ng kanyang lantarang pagtataksil ay ang walang awang pisikal at emosyonal na pang-abuso kay Amara. Tanging sarili lang ni Amara ang nakakaalam ng tunay niyang pinagdaanan, ang iyak sa dilim, ang hapdi ng bawat sampal at pagpapadugo sa kanyang labi, ang mga pasang sumisira sa kanyang katawan at ang pagkadry ng kanyang balat sa ilalim ng lupit ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Para bang walang nakikitang mali si Adrian sa kanyang ginagawa dahil para dito, si Amara ay isang ari-arian lamang na walang karapatang dumaing. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa may isang liwanag na nanatiling buhay, ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Liam. Na magsimulang masaksihan ng munting anak ang karahasan sa loob ng tahanan, isang matatag na desisyon ang gigising sa natutulog na lakas ni Amara bilang isang ina. Hanggang saan nga ba mamahalin ni Amara ang kanyang asawa? Mapapatawad pa ba niya to sa lahat ng kalupitang ginawa nito ngayong humahabol ito at lumuluha ng pagsisisi? O mas pipiliin na lang niya ang kanyang anak kaysa sa lalaking unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao upang mamuhay ng tahimik at malaya? Alamin ang isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at kung paanong babawiin ng isang palaban na ina ang kanyang dignidad mula sa kamay ng isang marahas na milyonaryo. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagpat na tagapakinig dito sa Ayesha TV. Ako po muli ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra, na kasama niyong maglalakbay sa isa na namang kwentong magpapaiyak, magbibigay inspirasyon at gigising sa puso ng bawat isa sa atin. Mga ka-Ayesha, sapat nga ba ang pagmamahal para panindigan ng lahat? Paano kung ang taong pinangakuan mo ng habang buhay ang siya palang unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao? Ngayong araw, samahan ninyo kong kilalanin si Amara, isang asawang nagtiis sa gitna ng landarang pagtataksil at kalupitan, ngunit natutong lumaban para sa kanyang tanging liwanag. Ihanda ang inyong mga puso, i-like at i-share ang ating video at sabay-sabay nating sabaybayan ang Sapat Ba ang Pagmamahal? Ang kwento ni Amara, dito lang sa Ayesha TV. Malamig ang gabi, ngunit mas malamig ang pakiramdam na nakalukob sa buong katawan ni Amara. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap ang sariling mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang tibok ng kanyang puso at ang mararahas na buntong hininga na pilit niyang tinatago. Sapat ba ang pagmamahal para panindigan ng lahat? Yan ang tanong na paulit-ulit umuusbong sa isip ni Amara. Kilalanin si Amara, isang babaeng handang ibigay ng asawang si Adrian kahit hindi siya ang tunay na mahal nito. Sa isang mundong puno ng pag-ibig na mapanlinlang, pumasok siya sa isang kasal na akala niya magdadala sa kanya ng kaligayahan. Ngunit ang pangarap na yon mabilis na natunaw, pinalitan ng isang malungkot na katotohanan. Narinig niyang lagutok ng pinto sa ibaba. Dumating na si Adrian. Saktong 3:00 na madaling araw. Umayos ng upo si Amara, pinahid ang ilang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi na may pasapa mula sa nagdaang gabi. Amoy alak at pabango na ibang babae ang sumalubong sa kanya pagkabukas ng pinto ng kanilang silid. Dire-diretsong pumasok si Adrian, walang pakialam kung nagising niya ang asawa. Adrian, nakauwi ka na pala. Gusto mo bang ipaganda kita na makakain? Mahinahong tanong ni Amara, pilit pinatitigas ang boses upang di manginig. Di sumagot si Adrian. Sa halip, isang matalim na tingin ang binato nito sa kanya. Manahimik ka, Amara. Huwag mo akong bisitin ngayon, ang pangit na nga ng araw ko sa opisina, makikita ka pa yung mukha mo. Nasaktan si Amara, ngunit sanay na siya. Ang mas masakit ay ang katotohanan ng lantaran ng pambababae nito. Alam ng buong lungsod, alam ng mga kaibigan nila at alam mismo ni Amara na may iba tong kinakasama. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang magtanong, galit ang palaging sinasagot sa kanya. Adrian, nag-aalala lang naman ako. Pak! Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amara. Sa lakas ng impact na itulak siya sa sahig.
Kaagad humapdi ang kanyang mukha at naramdaman niya ang malapot at mainit na likod na dumaloy mula sa kanyang labi. Dumugo na naman ito. Sinabi ng wag mo kong kakausapin, hindi ba? Sigaw ni Adrian habang dinuduro ang asawa na nakasalampak sa malamig na semento. Wala kang kwentang asawa. Pabigat ka lang sa buhay ko. Tanging sarili niya lang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Ang iyak, ang sakit, ang mga sama ng loob na gabi-gabi niyang kinikimkim sa ilalim ng unan upang di marinig ng kanilang munting anak na si Liam. Para bang wala man lang nakikitang mali ang kanyang asawa sa ginagawa nito. Ang pamamahiya sa kanya sa harap ng ibang tao, ang pisikal na pananakit, normal na lamang to para kay Adrian. Dahan-dahang tumayo si Amara, hawak ang kanyang tagiliran. Pasang-pasa ng buong katawan mula sa nagdaang bugbog. Pakiramdam niya halos bali-bali na ang kanyang mga buto sa bawat sipa at tulak na natatanggap niya. Ang dati niyang makinis na balat ay dry na at puno ng mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Tiningnan niya si Adrian na ngayon nahiga na sa kama at tinalikuran siya, tila walang nangyari. Walang bahid ng pagsisisi. Pumasok si Amara sa banyo at tinarap ang salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing Amara na puno ng pangarap noon. Ito'y isang anino na lamang na isang babaeng biktima ng maling pag-ibig. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang basang tuwalya. Hanggang saan niya mamahalin ang kanyang asawa? Mapapatawad pa kaya niya to sa lahat ng ginawa nito? O darating ang araw na mas pipiliin na lamang niya ang kanyang anak kaysa sa lalaking unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao at mamuhay ng tahimik? Huminga na malalim si Amara. Sa gitna ng dilim at hapde, isang bagay ang sigurado. Titingnan niya muna si Liam sa katabing silid. Ang kanyang anak ang tanging dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kanyang puso. Pumito ang takore sa kalan, hudyat na kumukulo ng tubig para sa kape. Maagang nagising si Amara, bitbit ang pamilya na kirot sa kanyang panga at ang mabigat na pakiramdam sa kanyang katawan. Bawat hakbang niya patungo sa kusina, tila may nakagapos na kadena sa kanyang mga paa. Pasang-pasa ang kanyang mga braso at kahit anong pilit niyang lagyan ng pulbos o concealer ang kanyang mukha, di maitatago ng kosmetiko ang bangis ng nagdaang gabi. Mama? Isang maliit at inaantok na boses ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Lumingon si Amara, pilit na ngumiti nang makita ang 5 taong gulang na si Liam. Kinuskos ng bata ang kanyang mga mata habang yakap-yakap ang isang lumang asul na unan. Good morning, anak ko. Malambing na saad ni Amara. Lumuhod siya para pantayan ang anak. Maingat na hindi mapansin ng bata ang kanyang pagtangi dahil sa sakit ng kanyang tadsang. Bakit ang aga ng gising ng baby ko? Gutom ka na ba? Tumingin si Liam sa labi ng kanyang ina. Mama, may dugo po ulit yung lips mo. Kagabi po may narinig akong malakas na kalabog. Napatigil ang tibok ng puso ni Amara. Hinawakan niyang pisngi ng anak at hinaplos ito. Ah, ito ba? Nadulas lang si mama sa banyo kagabi, anak. Kaya huwag kang tatakbo kapag basa ang sahig, ha? Sige na, mapu ka na doon. Pagluluto kita ng paborito mong itlog. Naniwala naman ang bata at sumunod. Ngunit habang nakatalikod si Amara at nagbabati ng itlog, pumataka isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang sakit na pisikal, kaya niyang tiisin. Ngunit ang takot na baka tuluyang matroba ang kanyang anak ang unti-unting pumapatay sa kanya araw-araw. Sakto, 8:00, nang bumaba si Adrian mula sa ikalawang palapag. Nakasuot na ito ng kanyang mamahaling suit, mukhang bango at tila walang anumang karahasang ginawa, ilang oras lang nakalilipas. Umupo ito sa hapagkainan nang di man lang tumitingin kay Amara. Nasaan ang kape ko? Malamig na ulos nito? Mabilis nilapag ni Amara ang tasa sa harap ng asawa. Adrian, baka pwedeng mamayang gabi, maaga kang umuwi. May school play si Liam sa Biyernes, kailangan natin mapag-usapan ng... Hindi pa natatapos ni Amara ang kanyang sinasabi na biglang tumunog ang cellphone ni Adrian na nasa ibabaw ng lamesa. Di nag-atubili ang lalaking sagutin to sa harap mismo ng kanyang asawa at anak. Hey, babe. Yeah, I'm just leaving the house. Malambing ang boses ni Adrian. Boses na matagal nang di naririnig ni Amara. Don't worry, I'll pick you up in 30 minutes. Dinner later? Sure, reserved ang table natin. Parang sinaksak ang puso ni Amara habang nakikinig. Lantaran. Walang gabi, walang araw, hindi na itinago ni Adrian na may iba siyang babae, si Chloe.
ang kilalang modelo na madalas nitong kasama sa mga business events. Ibinaba ni Adrian ang telepono at mabilis na inubos ang kape. Tumayo ito at kinuha ang kanyang susi ng kotse. Adrian, sino yon? Lakas loob na tanong ni Amara habang pinapakain si Liam na tahimik lamang nakatingin sa kanilang dalawa. Nandito ang anak mo, Adrian. Respeto naman. Lumingon si Adrian. Ang mukha ay biglang nagbago at napuno ng puot. Lumapit siya kay Amara. Hinawakan ng mariin ang braso nito kung saan may sarimang pasa at diinin ang kanyang mukha sa mukha ng asawa. Respeto? Saan ako kukuha ng respeto sa isang katulad mo, Amara? Tandaan mo, pinakasalan lang kita dahil sa kasunduan ng mga magulang natin bago sila mamatay, pero ang puso ko, kailanman hindi naging sayo. Bulong ni Adrian. Bawat salita tila may lason. Kaya wag mo kong pangaralan kung kanino ko gustong ibigay ang oras ko. Magpasalamat ka nga't binigyan pa kita na matitira ng anak mo. Binitawan niya ng marahas ang braso ni Amara, dahilan upang mapaatras ito. Napahawak sa lababo. Pagkatapos, tuluyan nang lumabas ng bahay si Adrian, kasabay ng ugong ng kanyang mamahaling kotse, paalis ng garahe. Naiwan si Amara sa kusina. Nanginginig ang buong katawan. Napatingin siya sa kanyang kamay na dry na ang balat. Sa mga sugat mula sa gawaing bahay at walang bahid ng karangyaan na kahit asawa siya na isang milyonaryo. Mama, okay ka lang po? Lumapit si Liam, niyakap ang kanyang binti. Dito na di napigilan ni Amarang humagulhol. Lumuhod siya, niyakap na mahigpit ang kanyang anak. Sa loob ng mundong mapanlinlang at mapanakit, si Liam lang ang tanging totoo. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang panindigan ang kasal na ito bago siya tuluyang mawasak? Sumunod na mga araw, naging parang isang mahabang bangungot para kay Amara. Si Adrian halos hindi pa umuwi ng bahay at kung umuwi man to, walang ibang dala kundi panlalait at pananakit. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagkasira ng kanyang katawan at isipan, may isang dahilan kung bakit nananatiling nakatayo si Amara, si Liam. Mama, tingnan mo po ang drawing ko. Masayang pinakita ni 5 taong gulang na batang isang piraso ng papel. Nakaluhod si Amara sa sahig ng maliit na silid-aralan ni Liam. Kakatapos lang ng school play ng bata. Sa bawat drawing may 3 tao, isang malaking lalaki, isang babaeng may korona at isang maliit na bata. Sa gitna, nahawak silang dalawa. Nanikip ang dibdib ni Amara. Sa murang edad ng anak, ramdam nito ang kakulangan ng isang ama. Ngunit, pilit pa rin itong ginuguhit ang isang kompletong pamilya. Ang ganda naman ng drawing ng baby ko. Pinilit ni Amara na gawing masigla ang boses. Kahit pabawat paggalaw ng kanyang panga ay nagpapaalala ng sampal na natanggap niya kamakailan lang. Sino tong magandang babae na may korona? Ikaw po yan, Mama. Sabi ng teacher, ang mama raw po parang mga reyna, kaya ikaw ang reyna ko. Nakangiting sagot ni Liam sa bayakap sa leg ng ina. Sa simpleng yakap na yon, tila ba nahugasan lahat ng dumi at sakit na nararamdaman ni Amara. Ang kanyang anak ang tanging liwanag sa madilim na mundong kanyang ginagalawan. Kung para sa sarili niya lang, baka matagal na siyang sumuko. Baka hinayaan niyang sariling na mawala. Ngunit kapag tinitingnan niya ang mga mata ni Liam, alam niya walang ibang magtatanggol sa bata kundi siya. Pagdating ng gabi, dinala ni Amara ang natutulog na si Liam sa silid nito. Maingat niya itong inihiga at kinumutan. Hinalikan niya ang anak bago marahang sinara ang pinto. Pagbaba niya sa sala, nagulat siya na makita nakabukas sa mga ilaw. Nakaupo si Adrian sa sofa. May hawak tong baso ng alak at halatang malalim ang iniisip. Adrian, nandito ka pala. Unti-unti, lumapit si Amara. Pinapanatili ang distansya dahil sa takot na baka bigla na naman itong magwala. Di mo ba pinuntahan ang school play ni Liam kanina? Nag-antay ang anak mo. Isang sarkastikong tawa ang pinakawala ni Adrian. Nilapag niya ang baso sa lamesa ng may kalabog. School play? Sa tingin mo ba may oras ako sa mga ganyang walang kwentang bagay? Amara, busy akong tao. Huwag mo ko itulad sa'yo na walang ginawa kundi mag-abang sa bahay. Hindi walang kwentang bagay ang anak mo, Adrian. Sa unang pagkakataon, medyo tumaas ang boses ni Amara. Di niya matanggap na idadamay nito ang bata. Agad na tumayo si Adrian, ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Sa ilang malalaking hakbang, narating niya si Amara.
Mabilis niyang sinubsob ang kanyang mga kamay sa buhok ni Amara at marahastong hinila pa itaas. Adrian, nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Pagmamakaawa ni Amara habang pilit tinahawakan ng kamay ng asawa para mabawasan ang hila. At sumasagot ka na ngayon? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na taasan ako ng boses? Singhal ni Adrian. Tiniin niya ang mukha ni Amara sa pader. Tandaan mo kung sino nagpapakain sa'yo. Kung di dahil sa akin, nasa lansangan kayo ng anak mo. Puro si Liam. Puro si Liam ang iniisip mo. Paano naman ako? Patuloy na sigaw ni Adrian bago marahas na itinulak si Amara sa sahig. Napasobsob si Amara at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tuhod at siko. Ang kanyang balat na dry at tila wala ng buhay muling nagkaroon ng bagong gasgas at pasa. Naiwan siyang umiiyak sa sahig habang si Adrian pumasok sa kwarto nito at ibinalibag ang pinto. Napadapa sa malamig na semento. Dahan-dahan hinawakan ni Amara ang kanyang dibdib. Ang iyak, ang sakit, ang mga sama ng loob. Tayang 4 na sulok ng bahay na itong nakakaalam. Para bang wala man lang nakikitang mali si Adrian sa kanyang ginagawa. Ngunit sa gitna ng hapde, may isang bagay na nagbago sa loob ni Amara ngayong gabi. Tiningnan niya ang hagdan patungo sa kwarto ni Liam. Kung mananatili siya rito, hindi lang siyang mamamatay. Baka isang araw ang liwanag ng kanyang anak ay patayin din ng karahasan ni Adrian. Hanggang kailan ko ba siya mamahalin? Bulong ni Amara sa sarili habang pinapahid ang luha. O mas pipiliin ko na lang ang anak ko para mamuhay ng tahimik. Ang dating marupok na pag-asa na magbababago pa si Adrian, unti-unting napalitan ng isang matatag na desisyon. Dumating ang araw na tuluyan bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Amara. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, narinig niya ang paghinto ng sasakyan ni Adrian sa labas. Ngunit hindi ito nag-iisa. May narinig siyang tawanan ng isang babae, isang pamilyar na boses na madalas niyang marinig sa mga chismis sa telebisyon at sa mga tawag sa telepono ng asawa. Bumukas ang pinto, pumasok si Adrian na nakaakbay kay Chloe, ang kanyang lantarang kabit. Ang dalawa tila walang pakialam kung may makakakita sa kanila. Napatigil si Amara, hawak ang basahan. Adrian, ano to? Bakit mo siya dinala dito sa bahay natin? Tumingin si Chloe kay Amara mula ulo hanggang paa. May mapanuring ngiti sa mga labi. So, ito pala ang asawa mo, babe. Parang katulong lang pala. No wonder mas gusto mo sa kondo ko. Chloe, mag-antay ka sa taas. May kukunin lang akong papeles sa opisina ko rito. Malambing na sabi ni Adrian sa kabit bago humarap kay Amara na may kasamang matatalim na tingin. Adrian, pambabastos na to. Sumabog na ang galit na matagal nang kinikimkim ni Amara. Lumapit siya sa asawa, nanginginig ang buong katawan. Nilalam mo ang babae mo sa mismong pamamahay natin. Nandyan si Liam sa kwarto, paano kung makita niya kayo? Manahimik ka, sigaw ni Adrian. Ang kanyang mukha agad na nagbago sa matinding galit dahil sa pagkaistorbo ng kanyang asawa sa harap ng kanyang kabit. Isang malakas at mabilis sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Amara. Sa lakas ng impact ay naitulak siya sa gilid ng lamesang kahoy. Tumama ang kanyang tadyang sa kanto nito. Dahilan upang mawalan siya ng hangin. Dumulo siya sa sahig at kaagad na humapdi ang kanyang mukha. Naramdaman niyang muli ang malapot at mainit na likido na dumaloy mula sa kanyang labi. Dumugo na naman ito. Ngunit hindi doon nagtapos. Lumapit si Adrian at hinawakan siya sa buhok. Marahas tong hinila pa itaas upang pilitin siyang tumingin sa kanya. Sinabi ko nang huwag mo kong pangangaralan eh. Bahay ko to. Lahat ng naririto ay sa akin. Kung gusto kong iuwi si Chloe dito, gagawin ko dahil wala kang kwentang asawa. Galit na sigaw ni Adrian habang dinuduro ang asawa na halos bali-bali na ang mga buto sa sakit. Adrian, parang awa mo na ang anak natin. Pagmamakaawa ni Amara habang ang mga pasang-pasa niyang katawan ay hindi na makayanan ng sakit. Ang dry niyang balat at mga sariwang mga galos na mula sa pagkakasubsob sa sahig. Wala akong pakialam. Isang malakas sa tulak ang huling ginawa ni Adrian, dahilan upang bumagsak ang sakit, ang sama ng loob, para bang wala man lamang nakikita na mali ang kanyang asawa sa ginagawa nito. Ang pamamahiya sa kanya, ang pisikal na pananakit. Parang isang libangan na lamang para kay Adrian. Habang nakahiga sa sahig, naririnig ni Amara
ang mahihinang yabag mula sa hagdan. Lumingon siya at nakita si Liam, nakatayo sa may baitang, umiiyak habang nagtatakip ng kamay na sariling bibig upang hindi lumika ng ingay. Nakita ang kanyang anak ang lahat. Doon sa sandaling yon, isang hampas ng katotohanan ang gumising sa natutulog na pagkatao ni Amara. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, ito ay tungkol na sa kaligtasan. Mabilis niyang pinahid ang dugo sa kanyang labi bago gumapang patungo sa ibaba ng hagdan. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang tadyang at mga pasang halos kulay ube na sa braso, pilit na tumayo si Amara. Nilapitan niya si Liam na nanginginig sa takot at agad itong nilayag sa kanyang dibdib. Shhh! Huwag kang iiyak, Liam. Nandito si Mama. Ligtas ka, anak. Ligtas tayo. Bulong ni Amara habang hinahaplos ang likod ng bata. Diniin ni Liam ang kanyang mukha sa leeg ng ina. Mama, si Papa. Ba't si Papa sinasaktan ka niya? Alisa tayo dito, Mama. Ayoko na po dito. Ang mga salitang iyon mula sa 5 taong gulang na anak ay parang malamig na tubig na nagising sa natutulog na diwa ni Amara. Sa loob ng 5 taon nagtiis siya. Iniisip niya baka magbago si Adrian, na baka kung magpapakababa pa siya ay makikita niya ang kanyang halaga. Pero ngayong gabi, habang naririnig ang tawanan ni Adrian at Chloe mula sa master's bedroom, may kung anong bahagi sa puso ni Amara ang tuluyan ng namatay. Natuyo ang kanyang mga luha. Ang takot na laging lumulukob sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Kinabukasan maagang umalis si Adrian kasamang kanyang kabit. Di man lang nito tinignan na mag-ina na tila ba mga multo lamang sa loob ng malaking mansyon. Nang masigurong wala ng sasakyan, pumasok si Amara sa banyo. Hinarap niya ang salamin. Ang kanyang balat ay tuyot. May mga pasa sa mukha at ang mga labi may sugat. Ngunit sa pagkakataong to, hindi siya umiiyak. Hinawakan niyang kanyang mukha. Hanggang dito na lang, Adrian. Bulong niya sa sarili. Binigay ko sa iyong lahat. Pero ang kaligtasan at kinabukasan ng anak ko hindi mo po pwedeng makuha. Lumabas siya ng banyo, nagtungo sa kusina. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagluto ng paboritong agahan ni Adrian. Nagluto siya para sa kanilang dalawa ni Liam. Habang kumakain ng bata, kinuha ni Amara ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang tago-tagong notebook kung saan nakasulat ang numero ng isang matalik na kaibigan ng kolehiyo na ngayon ay isa ng abogado. Hello, Attorney Grace? Si Amara to. Kailangan ko ng tulong mo. Sa buong maghapon habang si Liam ay natutulog, nagsimulang mag-imbak si Amara ng mga ebidensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at palihim na pinitsuran ang bawat pasa sa kanyang katawan. Ang tuyot at may sugat niyang balat, ang mga pinsala sa kanilang bahay. Tinago rin niya mga medikal na reseta noon, pilit niyang nilihim sa mga doktor na gawa ng aksidente, ngunit ngayon gagamitin niya bilang patunay ng pang-aabuso. Tanging sarili niya lamang ang nakakaalam ng kanyang pinagdaan ng hirap, ngunit sa pagkakataong to, di na siya magiging tahimik na biktima. Para bang wala man lang nakikitang mali si Adrian sa ginagawa nito, kaya ibibigay niya sa batas ang karapatang magpakita kung ganong kamali ang lahat. Mapapatawad pa ba niya ang asawa sa lahat ng ginawa nito? Ang sagot sa kanyang isip, isang matunog na hindi. Mas pipiliin na lamang niya ako ang kanyang anak kaysa sa lalaking walang puso at mamuhay sila ng tahimik malayo sa impyernong ito. Nang bumalik si Adrian ng gabing yon, sumigaw to dahil walang nakahandang hapunan. Ngunit nagulat to na makitang nakatayo si Amara sa sala, diretso ang tingin at walang bakas ng takot sa mga mata. Bakit di ka pa nakapagluto? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Singhal ni Adrian, akmang lalapit para saktan to. Nasa ref ang pagkain mo. Mag-init ka mag-isa mo. Malamig na sagot ni Amara bago tumalikod at pumasok sa kwarto ni Liam. Iniwan si Adrian na natitigilan sa biglaang pagbabago ng kanyang dating marupok na asawa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Liam ay kabaliktaran ng bagyong nagaganap sa isip ni Amara. Habang minamasdan niya ang mahimbing na tulog ng kanyang anak, hinaplos niya ang munting kamay nito. Sa bawat paghinga ni Liam, nararamdaman ni Amara ang bigat ng pananagutan bilang isang ina. Sapat ba ang pagmamahal para panindigan ang lahat? Noon, akala niya ang sagot ay oo. Akala niya kung lalakasan niya ang pagmamahal kay Adrian, sapat na yon para mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan.
Ang pagmamahal na nakasisira at nakamamatay ay hindi pag-ibig kundi isang gapos. At ang tanging pag-ibig na natitira sa kanya ay ang pagmamahal para sa kanyang anak. Kinabukasan, habang nasa opisina si Adrian, tinawagan muli ni Amara si Attorney Grace. Nagtagpo sila sa isang maliit at tagong cafe malayo sa kanilang subdivision. Amara, Diyos ko! Bulalas ni Grace na makita mga pasa sa braso ni Amara na di na itago na mahabang manggas, pati na ang tuyot at matamlay nitong mukha. Anong ginawa sa'yo ng hayop na yon? Grace, gusto kong lumabas sa impyernong yon, direktang pahayag ni Amara. Walang panginig sa kanyang boses, natuyo ang lahat ng takot. Gusto ko ang buong kusudiya kay Liam. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang mamamatay tao. Inilapag ni Amara ang isang brown envelope na naglalaman ng mga litrato ng kanyang mga pasa. Ang dugo ang labi mula sa nakaraang sampal at ang mga sertipiko mula sa tagong medical records. Tinignan ni Grace ang mga ebidensya at seryosong humarap kay Amara. Mabigat to, Amara. Labag sa batas ang vowsy. May sapat tayong laban para makuha mo si Liam at makakuha ng protection order, pero kailangan natin na maging matalino. Mayaman si Adrian, malawak ang koneksyon niya. Kapag nalaman niya na aalis ka, baka ko na pang gawin niya sa'yo. Handa ako, Grace. Sa lahat ng ginawa niya sa akin, ang pamamahiya, ang pananakit hanggang sa halos mabali ang mga buto ko, tiniis ko. Pero nung makita kong umiiyak ang anak ko habang sinasaktan ako, doon ko napagtanto na mas pipiliin ko ang anak ko kaysa sa kanya. Gusto ko mabuhay kami ng tahimik. Determinadong sagot ni Amara. Pag-uwi sa bahay, nagsimulang kumilos si Amara ng palihim. Hindi niya pwedeng impake malalaking bagahe dahil tiyak makakahalata si Adrian o mga tauhan nito sa bahay. Kaya naman sa tuwing lalabas siya para mamalengke kasama si Liam, unti-unti siyang naglalagay ng mahahalagang dokumento sa kanyang bag. Ang birth certificate ni Liam, ang kanyang pasaporte at ilang piraso ng damit ng bata. Tinatabi niya to sa isang locker na inupahan niya sa terminal ng bus sa tulong ni Grace. Isang gabi, maagang umuwi si Adrian. Halatang bad trip to dahil sa bumababang shares ng kanyang kumpanya. Pagpasok pa lang sa pinto, binalibag na nito ang kanyang attache case. Amara, nasaan ang hapunan? Sigaw nito mula sa sala. Lumabas si Amara mula sa kusina, bit-bit ang mangkok ng ulam. Sa pagkakataong to, hindi siya nakayuko. Diretso ang kanyang tingin. Bahagyang kinagulat at kinatigal ni Adrian. Bakit ganyan ka makatingin? May gana ka na ring lumaban ngayon? Hamon ni Adrian habang lumalapit ng may pagbabanta. Baka nakakalimutan mo kung sino nagmamay-ari sa'yo. Walang nagmamay-ari sa akin, Adrian. Matigas na sagot ni Amara. At hindi mo na ako maling mapapasunod sa takot. Nagangalit ang mga bagang ni Adrian. Tinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin muli si Amara. Ngunit bago pa man to dumapo, mabilis na pumasok si Liam sa pagitan nilang dalawa at niyakap ang binti ng ama habang umiiyak. Papa, please, wag po. Wag pong sasaktan si Mama. Pagmamakaawa ng bata. Napatigil si Adrian, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa inis. Marahas niyang tinulak si Liam palayo. Umalis ka nga rito, istorbo. Napasigaw si Amara sa galit na makitang natulak ang anak. Mabilis niyang dinalohan si Liam at niyakap to na mahigpit. Tiningnan niya si Adrian na may kasamang matinding puot. Ang huling sulyap ng isang babaeng tapos nang magtiis. Ito na ang huli, sabi ni Amara sa kanyang sarili. Ang pagpili sa anak ay pinal na, wala nang atrasan. Pumasok ang gabi na may kasamang kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon. Pagkatapos ng nangyari kay Liam, di na pinatulan ni Amara si Adrian. Alam niya sa bawat maling galaw niya ngayon po pwedeng mabulilyasa ang lahat. Kailangan niya maging parang hangin. Nararamdaman ngunit hindi nakikita ang bawat kilos. Habang natutulog si Adrian sa kabilang kwarto, pagkatapos magpakalasing, dahan-dahan bumangon si Amara. Tanging liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang kanyang gabay. Bit-bit ang kanyang lumang cellphone na nakalagay sa silent mode, nag-type siya ng mensahe para kay Attorney Grace. Grace, itutuloy ko na bukas. Hindi ko nahihintayin pa ang susunod na linggo. Mapanganib na para kay Liam. Ilang minutong lumipas, nag-vibrate ang telepono. Sige, Amara. Nakaabang ang sasakyan sa tapat ng grocery store kung saan ka madalas mamili. Saktong 10:00 ng umaga, may nakahanda na akong pansamantalang safe house para sa inyo. Huminga ng malalim si Amara. Binalik niya ang telepono sa ilalim ng unan at binalingan ang sariling katawan.
Sa dilim, hinaplos niya ang kanyang dry na balat sa braso. Ang mga pasang unti-unti na nagkukulay berde at dilaw. Makamantsa ng kalupitan ni Adrian na nakatatak sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, halos bali-bali na ang kanyang mga buto sa tuwing gumagalaw siya, ngunit ang emosyonal na lakas na dumadaloy sa kanya ngayon ay higit na matindi kaysa pisikal na sakit. Tanging sarili niya lang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Walang sino mang nakakita kung paano siya umiyak ng dugo sa silid na ito. Na para bang wala man lang nakikitang mali ang kanyang asawa sa ginagawa nito dahil para kay Adrian, si Amara ay isang ari-arian lamang na pwedeng saktan at itapon kung kailan niya gusto. Lumapit si Amara sa tabi na higaan ni Liam. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Konting tiis na lang, anak. Bukas, gigising tayong wala nang sisigaw, wala nang mananakit. Bulong niya habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ngayong gabi ang huling gabi na matutulog silang may takot. Kinaumagahan nagising si Amara sa tunog ng papalabas na sasakyan ni Adrian. Umalis to ng maaga para sa isang out-of-town business meeting kasama si Chloe. Isang malaking pagkakataon para kay Amara. Mabilis siyang kumilos. Binihisan niya si Liam ng simpleng damit at nagsuot din siya ng simpleng blusa at pantalon, sapat para di paghinalaan ng mga bantay sa gate na aalis sila ng tuluyan. Bitbit lang niya ang isang maliit na bag na pambata na kunwari naglalaman lang ng gatas at biskwit ni Liam. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Liam habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Mamamalengke tayo, anak, at pagkatapos maglalaro tayo sa isang malaking parke. Nakangiting sabi ni Amara. Pilit tinatago ang kaba na tila ba sasabog ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok nito. Lumabas sila ng bahay. Nang dumaan sila sa gate, tinawag siya ng guard. Ma'am Amara, mamamalengke niyo ho ba kayo? Gusto niyo ho ba ipag-drive kayo ni Mang Pedro? Napatigil ang tibok ng puso ni Amara. Lumingon siya at pilit na maging kalmado. Wag na. Malapit lang naman kami at gusto ni Liam maglakad-lakad muna. Sandali lang kami. Tumango ang guard. Binuksan na maliit na pinto ng gate. Pagbukas, sumakbang si Amara palabas. Hawak na mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay parang paggising mula sa isang 5 taong bangungot. Ngunit hindi niya alam, sa loob ng opisina ni Adrian, isang tauhan na nakapansin sa madalas na pag-alis ni Amara na walang dalang mabigat ngunit kakaiba ang kilos nitong mga nakarang araw. At tinawagan na nito ang kanilang amo. Nakarating si Amara at si Liam sa tapat ng grocery store. Lumingon-lingon si Amara sa paligid habang mahigpit ang hawak sa munting kamay ng anak. Sakto 10:00 ng umaga. Isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat at bumaba ang bintana nito upang ilantad ang mukha ni Attorney Grace. Amara, bilis! Pasok sa loob! Mahinang tawag ni Grace, bakas ang kaba sa kanyang boses. Pinihit ni Amara ang pinto ng kotse, ngunit bago pa man niya maihakpa ang kanyang mga paa patungo sa kaligtasan, isang marahas na kamay ang biglang humatak sa balikat papalayo sa sasakyan. Saan mo planong dalhin ang anak ko, Amara? Isang kulog ng boses ang pumainan lang. Halos gumuho ang mundo ni Amara nang lumingon siya at makita niya si Adrian. Pula ang mga mata nito sa galit, nanginginig ang panga at halatang hinahabol sila matapos makatanggap ng ulat mula sa kanyang tauhan. Adrian, bitawan mo ko, sigaw ni Amara habang pilit na kinakalas ang kamay ng asawa na bumaon sa kanyang balat. Mama, Papa, wag po! Umiiyak na hiyaw ni Liam habang nakahawak sa laylayan ng blusa ni Amara. Bumaba si Grace sa kotse. Mr. Adrian, bitawan mo siya. Nakikita mo bang ginagawa mo sa pampublikong lugar? Pwede kitang kasuhan. Huwag kang makikialam dito, abogada. Asawa ko to at pamilya ko to. Singhal ni Adrian kay Grace bago marahas na kinaladkad si Amara patungo sa kanyang sariling sasakyan na nakaparada lang sa gilid. Sinayang na ni Adrian lahat ng pagkakataon. Noon, bawat hampas at sampal nito ay pinatawad ni Amara sa pag-asang baka may natitira pang puso ng asawa. Pero ngayon, kahit sa harap ng maraming tao, sa labas ng grocery store wala itong pakialam na ipahiya at saktan siya. Tinulak ni Adrian si Amara sa loob ng backseat ng kanyang kotse at binuhat ng marahas si Liam para isakay din. Mabilis itong nilock ang mga pinto at pinaharurot ang sasakyan pabalik sa mansyon.
Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng isang napakadilim na atmosfera. Binato ni Adrian ang kanyang susi sa sahig at hinarap si Amara. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Pagkatapos ng lahat na binigay ko sa'yo, balak mo kong iwan at ilayo ang anak ko, sigaw ni Adrian habang dinuduro si Amara. Ibinigay? Ang binigay mo lang sa akin sakit, Adrian. Pasa, sugat at pambabastos. Lakas loob na sinigaw ni Amara habang tinatago si Liam sa kanyang likuran. Tanging sarili ko lang nakakaalam ng iyak at sakit gabi-gabi habang kasama mo mga babae mo. Wala kang nakikitang mali sa ginagawa mo dahil wala kang puso. Sumasagot ka pa talaga, ha? Sa galit ni Adrian, tinaas niya ang kanyang kamay upang dapuan muli ng isang malakas sa sampal ang mukha ni Amara. Tumama ang palad nito sa pisngi ni Amara, dahilan upang mapaupo siya sa sahig at pumutok muli ang kanyang labi. Ngunit bago pa man makasipa o makasuntok pa si Adrian sa pasang-pasa at halos bali-bali na ang katawan ni Amara, humarang si Liam. Umiiyak ang bata, nakadipa ang dalawang kamay para protektahan ang kanyang ina. Huwag mo nang saktan si mama, bad ka. Papa, ayoko na sa'yo, napatigil si Adrian. Tumingin siya sa kanyang anak na may takot at puot sa mga mata para sa kanya. Ngunit sa halip na magsisi, mas lalo pa nag-apoy ang galit ng lalaki. Ganyan ang tinuturo mo sa anak ko, Amara, na magalit sa sarili niyang ama? Malamig na sabi ni Adrian. Kung ganyan lang din, pwede mo nang iwan ang bahay na to. Pero si Liam, mananatili siya sa akin. Hindi mo na siya makikita. Kinuha ni Adrian si Liam sa magkabilang braso at pilit na binuhat pa itaas papunta sa kwarto nito, habang iniwan si Amara na nakasubsob sa sahig, tuguan ang labi at nanginginig sa matinding takot para sa kanyang anak. Umagos ang sariwang dugo mula sa labi ni Amara, pumapatak sa malamig na semento ng sala. Naririnig niya ang bawat iyak at ang pagsigaw ng kanyang anak habang kinakaladkad ito ni Adrian palabas. Mama! Mama, tulong po! Ang boses ni Liam ay parang patalim na paulit-ulit, sumasaksak sa natitirang lakas ni Amara. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng silid sa itaas, kasunod ang tunog ng susi. Nilock ni Adrian ang bata. Pagbaba ng lalaki, tiningnan niya si Amara na may kasamang malupit ng ngiti. Diyan ka magtiis. Isang hakbang mo lang palabas ng bahay na to nang walang pahintulot ko, sisiguraduhin kong hindi mo na mayayakap ang anak mo. Pananakot ni Adrian bago pumasok sa kanyang opisina at ibinalibag ang pinto. Tanging sarili niya lang nakakaalam ng kanyang pinagdadaan ng hirap. Ang pasang-pasa niyang katawan, ang dry na balat at ang pakiramdam na halos bali-bali ng mga buto ay di naging hadlang sa natitirang tapang sa kanyang puso. Gapang man o lakad, alam ni Amara ito na ang oras ng pagpili, hindi para magmakaawa kundi para lumaban. Dahan-dahan, kinapa ni Amara ang kanyang bulsa. Sa kabutihang palad, dahil sa gulo kanina sa grocery store, di napansin ni Adrian na naibulsa niya ang kanyang cellphone bago pa man ito makumpiska. Nanginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang text message mula kay Attorney Grace. Amara, papunta na kami dyan kasama ng mga pulis at mga taga-barangay. May sapat na tayong ebidensya at nakuha ko ng emergency protection order dahil sa lantarang pananakit sa iyo sa publiko kanina. Kumapit ka. Nabuhaya ng loob si Amara. Hindi na siya mag-iisa. Ilang minuto ang lumipas, maririnig ang malakas na sirena ng pulis sa labas ng gate ng subdivision hanggang huminto ang mga ito sa mismong tapat ng kanilang mansyon. Narinig ni Amara ang malalakas na katok at sigaw mula sa labas. Buksan niyo ang pinto. Pulis to. May hawak kaming kautusan mula sa korte. Mabilis na umalis si Adrian mula sa kanyang opisina. Bakas ang gulat at ang takot sa kanyang muka. Lumingon siya kay Amara na ngayon ay pilit na nakatayo, hawak ang nagdurugong labi. Anong ginawa mo, Amara? Tinatapos ko ng impyernong to, Adrian. Matatag at walang katakot-takot na sagot ni Amara. Binasag ng mga otoridad ang pinto ng mansyon. Pumasok si Attorney Grace kasama ng 3 armadong pulis at mga opisyal ng barangay. Mr. Adrian, nirereklamo ka na iyong asawa sa paglabag sa RA 9262 o VAUSI Act. Seryosong pahayag ng pinunong pulis.
May hawak kaming emergency protection order. Iniuutos ng batas na lumayo ka sa iyong asawa at ibigay ang bata sa kanyang ina? Wala kayong karapatan. Bahay ko to, anak ko yun, sigaw ni Adrian. Pilit na nagmamatigas at pinapakita ang kanyang yaman at koneksyon. Hindi niyo makukuha ang anak ko. Kung hindi mo ibibigay ang susi, aarestuhin ka namin ngayon din dahil sa physical abuse and obstruction of justice. Banta ng pulis habang hinahawakan ang posa sa kanyang bewang. Dahil sa takot na tuluyang masirang kanyang pangalan sa media at negosyo, nanginginig na nilabas ni Adrian ang susi mula sa kanyang bulsa. Inagaw to ni Amara. Sa kabila ng sakit ng kanyang buong katawan, mabilis siyang umakyat sa hagdan at binuksan ang kwarto ni Liam. Mama! Mabilis na tumakbo ang bata at sumubsob sa yakap ng kanyang ina. Nandito na si Mama, anak. Tapos na. Aalis na tayo sa bahay na to. Pag-iyak ni Amara, ngunit sa pagkakataong to, ang mga luha ito ng tagumpay at kalayaan. Pababa ng hagdan, habang hawak ang kanyang kamay, nalagpasan ni Amara si Adrian na ngayon pinipigilan ng mga pulis. Di na siya lumingon pa. Ang pag-ibig niya sa asawa tuluyan ng natunaw. Pinalitan na nag-iisang layunin. Ang mamuhay ng tahimik kasama ng kanyang tanging liwanag. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang madamdamin at mapanganib na gabi ng pagtakas. Malayo sa ingay, marangya, ngunit madilim na mansyon ni Adrian, isang simpleng apartment sa isang tahimik na probinsya, ang naging bagong kanlungan ni Amara at Liam. Ang lugar na ito ay maliit, ngunit puno ng hangin, sikat ng araw at higit sa lahat katahimikan. Mama, tingnan mo po, may bulaklak na yung tinanim natin. Masayang sigaw ni Liam habang nakaturo sa isang maliit na pot ng halaman sa may balkonahe. Lumabas si Amara mula sa kusina, may bitbit na plato ng sariwang prutas. Sa unang pagkakataon matapos na mahabang panahon, iba na ang itsura ni Amara. Ang kanyang mukha wala ng bahid ng pasa o sariwang sugat. Ang kanyang labi na dati ay madalas tumudugo dahil sa marahas sa sampal ay nakapangiti na ngayon ng malaya. Kahit ang dati niyang dry at tinawalang buhay na balat, unti-unti nang nagkakaroon ng kulay at sigla, tanda na magsisimula ng maghilom ang kanyang katawan at isipan mula sa matinding trauma. Ang galing naman ng baby ko. Marunong na mag-alaga ng halaman, malambing na sabi ni Amara habang hinahaplos ang buhok ng anak. Umupo siya sa tabi nito, niyakap ang bata. Isang yakap na walang kahit kaunting kaba o takot na baka may biglang bumukas ng pinto at manakit sa kanila. Sa tulong ni Attorney Grace, naging mabilis ang pag-usad ng kaso laban kay Adrian. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, mga litrato ng pasa, medical records at ang mismong insidente sa tapat ng grocery store, hindi nagtagal, nagbaba ang korte ng Permanent Protection Program or PPO. Ibig sabihin, habang buhay nang hindi po pwedeng lumapit si Adrian sa kanila ni Liam sa loob ng ilang daang metro. Ang pansamantalang kustudiya kay Liam, formal na ring ibinigay kay Amara upang buhayin ang sarili at ang anak. Hindi umasa si Amara sa yaman ng asawa. Ginamit niya ang kanyang natitirang kaunting ipon at ang kanyang talento sa paggugupit at paggawa ng mga handmade crafts upang magsimula na isang maliit na online business. Di man sila kumakain sa mga mamahaling restaurant tulad ng dati, ang bawat subo ng pagkain ngayon ay may lasa ng kalayaan at dignidad. Isang hapon, habang natutulog si Liam, naupo si Amara sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili ng matagal. Naalala niya ang tanong na nagpahirap sa kanya noon. Sapat ba ang pagmamahal para panindigan ang lahat? Umiti si Amara sa kanyang sarili sa salamin. Ngayon alam na niyang sagot. Ang pagmamahal ay sapat para panindigan ang lahat, basta't ang pagmamahal na iyon ay nakalaan sa tamang tao, sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Ang pagmamahal niya kay Adrian noon ay hindi para sa kanya, ngunit ang pag-ibig niya bilang isang ina ang nagligtas sa kanilang dalawa. Tanging sarili niya lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na pinagdaanan. Ang iyak, ang sakit, ang sama ng loob sa ilalim ng kamay ay malupit na asawa. Pero ngayon, ang mga alaalang yon ay hindi na lason, kundi mga patunay kung gaano siya katatag.
Mas pinili niya ang kanyang anak at sa wakas nakamit na nila ang tunay na buhay na tahimik. Ngunit habang nagsisimula silang bumangon, sa kabilang dako naman ng bansa, unti-unting nararanasan ni Adrian ang bagsik ng kanyang sariling mga ginawa. Habang payapa ang buhay ni Amara at Liam sa probinsya, tila isang mabilis na pagguho naman ng imperyo ang nararanasan ni Adrian. Dahil sa kasong vowsy o violence against women and their children na sinampa ni Attorney Grace, di na natago sa publiko ang tunay nitong ugali. Umabot sa media ang mga larawan ng pasa at sugat ni Amara, pati na ang salaysay ng mga saksi sa tapat ng grocery store. Sa isang iglap, bumagsak ang stocks ng kumpanya ni Adrian. Maraming malalaking kliyente ang nagkansela ng kontrata dahil ayaw niyang maiugnay ang kanilang pangalan sa isang abusadong asawa. Upang mas lalong mabaon sa utang si Adrian, nang maamoy ni Chloe na unti-unti nang nauubos ang yaman nito, mabilis pa sa 4:00 iniwan siya ng kanyang kabit. Tinangay pa nito ang ilang mahalagang ari-arian at pera na nakapangalan sa kanya. Isang gabi, nakaupo si Adrian sa malaking sala ng kanyang mansyon na ngayon ay madilim, walang laman at tila isang malaking sementeryo. May hawak siyang baso ng alak, ngunit hindi ang mamahaling brand na dati niyang iniinom. Magulo ang kanyang buhok, puyat ang mga mata at baka sa matinding stress sa mukha. Sa unang pagkakataon, lumingon si Adrian sa paligid. Walang amarang naghihintay sa kanya hanggang madaling araw. Walang amarang nag-aalala kung kumain na ba siya. Walang munting boses ni Liam na naglalaro sa sala. Para bang doon palang pumasok sa kanyang isip lahat ng mali sa ginawa niya. Ang bawat sampal nagpadugo sa labi ni Amara, ang bawat tulak na nag-iwan ng pasa sa buong katawan nito, at ang pamamahiya na ginawa niya araw-araw. Lahat ng yon nagbalik sa kanyang alaala tulad ng isang mabigat na sumpa. Amara, bulong niya sa dilim. Habang unti-unting pumapatak ang luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit huli na ang lahat. Ginamit ni Adrian ang natitira niyang koneksyon upang malaman kung nasan sina Amara. Pagkalipas na ilang linggo, naglakbay siya patungo sa tahimik na probinsya kung saan nagtatago ang kanyang mag-ina. Isang hapon, habang naglalakad si Amara sa tapat na isang maliit na parke, bit-bit ang ilang pinamalengke, biglang huminto ang isang lumang sasakyan sa kanyang tapat. Bumaba si Adrian. Napatigil si Amara. Agad na bumalik ang kaunting kaba sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niyang tiningnan ang paligid. Maraming tao at malapit lang ang outpost ng mga barangay tanod. Di na siya ang marupok na Amara noon. Lumingon siya kay Adrian na may malamig na tingin. Amara? Halos gumuho ang boses ni Adrian habang lumalapit. Ngunit huminto siya nang itaas ni Amara ang kanyang kamay upang pigilan to, alinsunod sa protection order. Amara, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Tiningnan ni Amara ang asawa. Ang lalaking dati makapangyarihan at mapagmataas, mukha na ngayong kaawa-awa. Nakaluhod sa kanyang harap sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Iniwan ako ni Chloe. Bagsak ang kumpanya ko, Amara. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Pagmamakaawa ni Adrian habang pilit na iniaabot ang laylayan ng damit ni Amara. Bumalik ka na sa akin, please. Magbabago na ako. Para kay Liam, bigyan mo ko ng huling pagkakataon. Tanging sarili niya lamang ang nakakaalam ng kanyang pinagdaanan. Ang iyak, ang sakit, ang mga sama ng loob na binigay ng lalaking to sa loob ng 5 taon. Para bang noon ay wala man lang nakikitang mali si Adrian sa ginagawa niya. At ngayon, hinihingi nito ng tawad dahil wala na siyang matakbuhan. Huminga na malalim si Amara. Ang kanyang mukha, walang galit, walang puot kung hindi, purong katahimikan. Adrian, matagal na kitang pinatawad para sa sarili kong kapayapaan. Malamig, ngunit matatag ang boses ni Amara. Pero ang magbalik sa'yo, hindi na mangyayari. Ang pag-ibig ko sa'yo namatay na, kasabay ng bawat patak ng dugo ko noon. Mas pipiliin ko ang anak ko, at ang buhay na tahimik na meron kami ngayon. Umalis ka na, Adrian. Huli na ang lahat. Tumalikod si Amara at naglakad papalayo. Iniwan si Adrian na nakaluhod sa semento. Umiiyak, inaani ang buong pait ng kanyang sariling kalupitan.
Sumikat ang araw sa silangan. Naghahatid ng gintong liwanag sa buong probinsya. Sariwa ang hangin na humahaplos sa mukha ni Amara habang nakatayo siya sa harap ng isang maliit ngunit malaking tindahan. Sa itaas ng pinto, may nakasulat na karatula, Amara's Handcrafted and Arts. Ito na ang kanyang sariling negosyo, ang patunay ng kanyang bagong pagsisimula. Mama, tapos na po akong mag-ayos ng mga display na notebook. Isang masiglang boses ang pumainan lang. Si Liam na ngayon mas malusog, mas masayahin at wala ng bakas ng takot sa mga mata, ay patakbong lumalapit sa kanya. May hawak tong paintbrush at nakangiti habang nakalawak. Salamat, anak ko. Ang galing naman ng maliit na assistant ko, wika ni Amara, sabay luhod at hinalikan ng noon ng anak. Hinawakan niya munting kamay ni Liam, ang kanyang kamay na naging tanging gabay sa pag-alis sa madilim na nagdaan. Dumating si Attorney Grace, bitbit ang ilang dokumento ng isang punpon ng mga bulaklak para sa unang anibersaryo ng tindahan ni Amara. Happy anniversary, Amara! Nakangiting bati ni Grace sabay abot ng bulaklak. May magandang balita rin ako mula sa korte sa Maynila. Formal lang na aprobahan ng permanenteng pagbabawal kay Adrian na makalapit sa inyo at ang huling apela niya para sa kustudiya tuluyang binasura ng hukom. Huminga na malalim si Amara. Isang buntong hininga na lunas at walagas na tagumpay. Salamat, Grace. Kung di dahil sa'yo at sa batas, baka wala na kaming dito ngayon. Huwag ka sa akin magpasalamat, Amara. Sa sarili mo, sagot ni Grace habang nakatingin sa kaibigan. Ikaw ang pumiling maging matatag. Ikaw ang pumili kay Liam. Balita rito sa probinsya na si Adrian, tuluyan ng nabangkarote, ang mansyon na remata ng bangko at nahaharap sa mga sunod-sunod na paglilitis dahil sa mga krimen ng pang-aabuso. Ngunit para kay Amara, ang balitang yon di na naghahatid ng galit o saya. Ang lalaking yon naging bahagi na lang ng isang malayong kahapon na di na muling makakabalik sa kanyang kasalukuyan. Sa paglubog ng araw, naupo ang mag-ina sa balkonahe ng kanilang tahimik na tahanan. Pinagmamasdan ni Amara ang kanyang mga kamay. Ang kanyang balat hindi na dry at sugatan. Ito ay may sigla na ngayon. Ang labi niya ay walang bakas ng dugo, dulot ng sampal at ang kanyang katawan ganap ng naghilom mula sa pasana nakaraan. Tanging sariling nakakaalam ng kanyang tunay na pinagdaanan, ang iyak, ang sakit, ang mga sama ng loob sa ilalim ng malupit na kasal. Ngunit ang kwentong yon meron ng bagong kahulugan. Ito'y di na kwento ng isang biktima, kundi kwento ng isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Sapat ba ang pagmamahal para panindigan lahat? Ngayon, habang yakap-yakap si Liam sa ilalim ng payapang kalangitan, alam na ni Amara ang pinakahuling sagot. Ang pagmamahal niya kay Adrian noon ay isang mapanlinlang na realidad. Ngunit ang pagmamahal niya kay Liam at sa kanyang sarili ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Mas pinili niya ang kanyang anak kaysa kayamanan at karahasan. At sa gitna ng sakripisyo at pag-asa, natagpuan ni Amara ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang isang buhay na tahimik, payapa at puno ng tunay na pag-ibig. Sariwa ang simoy ng hangin sa universidad habang naglalakad isang 15 taong gulang na binata. Bitbit ang kanyang mga libro at isang medalyang ginto na may nakaukit na class valedictorian, mabilis sa mga hakbang ni Liam patungo sa tarangkahan. 10 taon na nakakalipas mula nang lisanin nila ang impyernong mansyon sa Maynila. 10 taon na rin mula nang piliin ng kanyang ina ang katahimikan at kalayaan para sa kanilang dalawa. Sa bawat taon na dumadaan, nakita ni Liam kung paano binuo ng kanyang ina ang sarili nito mula sa mga basag na piraso na nakaraan. Ang dati nitong tuyot at pasang-pasa na balat na palitan na maamong muka na puno ng kapayapaan. Ang labi ng kanyang ina na dati ay madalas dumugo dahil sa maranahas na sampal, ngayon tayong mga salita na lamang ng pagmamahal at suporta ang binibigkas. Pagdating sa kanyang maliit, ngunit masiglang tindahan ng crafts, nakita niya si Amara. Abala to sa pag-aayos ng mga bulaklak, may suot na simpleng ngiti. Mama! Tawag ni Liam sabay takbo at yakap ng mahigpit sa kanyang ina.
Liam anak, ang aga mo naman yata ngayon. At ano yung hawak mo? Tanong ni Amara habang nakatingin sa gintong medalya. Inabot ni Liam ang medalya sa kanyang ina, kasamang isang nakatuping papel. Para sa'yo, ma. At ito naman, basahin mo. Pagkaalis ko, may bibilin lang ako sa kabilang kanto. Kinalakhan na ni Liam ang maging maalaga at mapagmahal na anak, malayo sa ugali ng kanyang biological na ama. Naging umalis si Liam, naupo si Amara sa balkonahe at dahan-dahang binuksan ang lihim ng kanyang anak. Sa bawat salitang nakasulat, tila ba bumalik ang lahat ng kanyang mga isinakripisyo. Para sa aking reyna, kay mama. Ma, alam ko po nung bata pa ako, tanging sarili mo lang ang nakakaalam kung ano lahat ng iyong pinagdaanan. Naalala ko po ang mga iyak sa dilim, ang sakit at sama ng loob na gabi-gabi mong kinikimkim para lang protektahan ako. Nakita ko po kung paano ka saktan, kung paano ka hamakin at kung paano ka dumanas ng mga pagsubok na halos bumasag sa iyong mga buto. Noong mga panahong yon, akala ko wala nang katapusan ng dilim. Pero pinatunayan mo sa akin, ma, na ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas kaysa anong galit at karahasan. Noong pinili mo ko kaysa sa marangyang buhay na may kasamang takot, doon ko nalaman ang tunay na kahulugan ng pagiging matatag. Ang medalyang ito ay hindi sa akin, ma, sa'yo to. Dahil ang pinakamalaking tagumpay ko sa buhay ay ang maging anak na isang babaeng hindi sumuko sa gitna ng pagdurusa. Salamat dahil binigyan mo ako ng isang buhay na tahimik at puno ng pag-asa. Mahal na mahal kita, mama. Pumatak ang luha sa mga mata ni Amara. Ngunit hindi nito luha ng hapis o takot na madalas niyang maiyak noon sa sahig ng mansyon. Ito ay luha ng wagas na kaligayahan at kapayapaan. Tumingin siya sa langit at habang papalubog ang araw, ang tanong na nagpahirap sa kanya noon ay meron ng pinakamagandang konklusyon. Sapat ba ang pagmamahal para panindigan ang lahat? Oo, dahil ang pagmamahal niya sa kanyang anak ang nagtayo sa kanya mula sa pagkakadapa. Naghilom sa kanyang mga sugat at nagdala sa kanila sa isang bukas na wala ng kahit anong sakit, kundi purong pag-ibig at katahimikan. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay ni Amara dito sa Ayesha TV. Isang patunay na ang tunay na katahimikan at kalayaan ay makakamit natin kung matututunan nating mahalin at pahalagahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay gabi-gabi. Bago po tayo magkahiwa-hiwalay, nais ko pong mag-iwan ng isang mahalagang paalala para sa ating lahat. Dahil po sa tindi ng sikat ng araw ngayon, mag-iingat po tayong lahat sa tag-init. Ugaliing uminom ng maraming tubig at iwasan ng labis na pagbibilad sa araw upang manatiling ligtas ang ating kalusugan. At syempre isang mainit na yakap at pagpupugay sa ating mga kapuso at kababayang OFW sa kahit saang panig ng mundo. Alam po namin ang hirap at sakripisyo ninyo para sa inyong mga pamilya. Naway palagi kayong ingatan ng Panginoon kung saan man kayo ngayon. Huwag ninyong kalimutang i-like ang videong to, mag-comment ng inyong mga saloobin at mag-subscribe sa Ayesha TV. Hanggang sa muling kwentuhan mga ka-Ayesha. Paalam!